Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ako mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay dahil malapit na po ang halalan. Ayan po, talagang ang kapatid po, ang ading ay talagang bumabanat na po ngayon at para pong concern po sa kaperahan po ng ating bansa, lalo po sa 2025 budget po natin na hindi bababa sa 6 trillion. Ito po at ang kapatid po, ang ading na si Senadora Amy Marcos ay nagpasaring pa po at sinabi pa po mga tambay ng 2025 daw po na pambansang pondo ng ating bansa ay pinaka napaka-corrupt at pinaka masama yata mga tambay. Pinaka bulok. Pinaka bad. Very, very bad daw po na budget sa kasaysayan ng panahon mga tambay. Ang pambansang budget na 2025. Ang tanong, sino po ang namumuno ng ang kaperahan natin ay sumama at very, very bad. Mga tambay, ang sabi ng senadora. Sino po ang presidente? Ang kapatid po ninyong Marcos? Sino po ang speaker? Ang kamag-anak nyo po o pinsan nyo na Romualdez? Ngayon, kayo pa magsasalita. Kasiraan po ng inyong pinsan, kasiraan po ng inyong kapatid, ay kasiraan din po ninyo, senadora. Paano po nyo makukuha ang simpatsya ng taong bayan dahil pamilya po ninyo ang gumagawa ng very, very bad pagdating sa paghawak ng pera. Hindi po nyo matatakasan yan, senadora. Hindi po ninyo matatakasan ang ginawa po ng inyong pamilya. Dahil unang-una, makapangyarihan din po kayo. Senadora po kayo. Wala po kayong ginawa. Yata. Pakinggan po natin ang senadora at komentuhan po natin. Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Matindi ang pagkadismaya ni Senator Amy Marcos sa kinalabasan ng panukalang pambansang budget ng Pilipinas sa susunod na taon. Napakasamang pondo kung ilarawan ng Presidential Sister ang ipinasang General Appropriations Bill o GAB na isinumite sa Pangulo para pirmahan. May mga paglabag umano ito tulad sa saligang batas. Inihalimbawa nito ang mas mataas pang pondo na inilalaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa Department of Education. Malinaw anya sa konstitusyon na dapat prioridad sa pagbibigay ng budget ang sektor ng edukasyon. Muli rin itong pinuna at tinuligsa ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na wala naman sa bersyon ng Senado pero pagdating sa BICAM report ay bigla na lang sumulpot. Uy, kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Bunsod nito, nais ni Senator Marcos na ibalik na lamang sa BICAM ang budget para maayos ang mga dapat na ayusin na probisyon. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Ngunit para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi kasama sa proseso ang pagbabalik ng budget sa BICAM. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ngunit paliwanag ng senadora, may mga pagkakataon na kung saan muling inupuan o tinalakay at inayos ng mga mambabatas ang ilang naipasang batas tulad ng Magna Carta for Seafarers. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung... Wala na, senadora, kahit anong yaw-yaw.
ang iyong sinasabi sa taong bayan. Hindi mo na mababago ang iyong ading. Nagpaliwanag na yung ading. Tapos na. Tapos na ang ginawa ng Kongreso. Tapos na yung mga kasama po sa BICAM. Tapos na. Wala na kayong magagawa. Mismo ang inyong kapatid na si Ading ay hindi na po susunod sa inyo. Dahil una-una, sinasabi nyo, labag sa konstitusyon ang ginagawa ng inyong kamag-anak o pinsan, ng inyong pangulo, ng inyong ading. Ang tanong po ng taong bayan, kailan po ba sumusunod sa batas ang inyong kapatid, yata, at ang inyong pinsan, Senadora? Nakita nyo po ba yung institusyon ng inyong pinsan o kamag-anak sa House of Representatives? Sumusunod po ba sila sa batas? Nakita nyo po ron yung committee ng Quadcom? Nakita nyo po kung magpakulong? Tama po ba sa batas yun? Ikukulong mo ang iyong guest, mga resources o resource person? Ikukulong mo ron na walang kaso for how many weeks, month? Katulad po ngayon, isang general at isang Colonel, Grijaldo, General Wilkins, ikukulong mo hanggang February daw kung hindi nakakamali ang inyong lingkod. Sa tingin mo, sumusunod pa sa batas ang inyong kamag-anak, ang inyong pinsan, ang inyong pangulo, ang inyong ading, mga kababayan? Ano po ang ginagawa sa atin ng isang senadora? Ano po ginagawa? Inaangat niya lang po ang kanyang sarili para po sabihin na labag po sa kalooban niya at siya po ay kakaiba at siya ay lumalaban sa ginagawa po ng kanyang pinsan at ng kanyang kapatid. Hindi na po ninyo mabubudol ang mga Pilipino yata, Senadora. Dahil una-una, kayo po ang naging dahilan para po ang mga Pilipino ay magkaroon po ng ganitong klaseng speaker na lumalabag po sa batas ayon na rin sa inyo. Dahil nga po, bawal na bawal po sa batas na mas mataas pa ang budget ng DPWH kisa saan? Sa edukasyon, sa DepEd. Kayo na rin po ang nagsabing bawal na bawal po sa saligang batas. At bawal din po kayo. Hindi naman pala bawal. Masama, hindi maganda na nakatutok po sa mga programang ayuda. Ayon na rin sa inyo. Yung ayuda. Dahil meron kayong nakikita rin diyang malawakang korupsyon. Bakit? Meron na nga tayong porpis di ba? Yung sinasabi nga natin madalas, meron na tayong ayudang porpis. Binawasan po nila ng pondo yan. Yung porpis, how many billions? Si Senadora din nagsabi niyan Amy Marcos, binawasan. Saan napunta yun? Tapos biglang pumasok ang ayudang akap na tinutuliksa rin po ng Senadora. Ang tanong, may magagawa po ba kayo? Kahit po kayo magyaw-yaw na magyayayaw-yaw, mismo ang inyong ading, ang Pangulo, nakita nyo po ang kanyang salita, hindi po pwedeng gawin na. Tapos na yan. Tapos na yan, Senadora. Pinis na. Nasa desisyon na ng Pangulo kung pipirmahan niya yan. At mismo ang Pangulo sinabi, hindi na pwedeng ibalik pa yan sa BICAM, Senadora. Ngayon, sino ngayon ang may kasalanan ng lahat, mga katabay? Kaya nangyayari ito. Naguhugas kamay na lang yata ang Senadora para makakuha ng boto sa mga Pilipino. Pero ang real talk, kung hindi dahil sa inyo, Senadora, hindi nyo sana nabudol ang Vice President Sara Duterte. Wala po sana kaming presidente na ganito. Wala po kaming presidente, Senadora, na katulad ng inyong ading na walang issue. Walang bahid na korupsyon. Ang inyong kapatid, walang issue. Di ba? Kasi mismo kayo ang nagpapaputok. Flood control pa lang, Senadora, sa bibig nyo. 1.4 billion ang ginagastos na wala pong natunguhan. Ngayon, nagproyekto na naman ang inyong kapatid na sinasabing ito na ang pinakamaganda at pinakamagaling at pinakamatibay na flood control. Babudgetan yan, another flood control. Dahil yung mga unang proyekto na 5,500,
Hindi po pinakamagaling yon. Pero, yung perang nilustay, mga katambay, yata, baliwala na yon sa inyo. Kung totoo po, nagalit kayo sa korupsyon, bakit po wala kayong iniimbestigahan? Kahit flood control malamang ay imbestigahan nyo. Pati po ang pinasok po natin for how many billions na investment Maharlika Fund. Di po ba? Pero ibalik tanaw po natin muli, mga katambay. Mukha po kasing ang ating senadora ay talagang mukhang yung pagbubudol po sa kanya ay nagbubulag-bulagan po. Yung ginawa po pala niyang pambubudol sa mga Pilipino na binigyan po tayo ng presidente na isa pong adeng na katulad niya na ngayon po ay napakarami pong issue na hindi naman po tinutuldukan, mga kababayan, at nagbubulag-bulagan po ang senadora. Para po bang ang kanyang adeng ay napakagaling na presidente, mga katambay. Pero nakita niyo naman po, mukha pong pinagtatanggol pa po niya ang kanyang adeng. Ito po, mga katambay, hindi po nakikita ito dahil kasi po, pati po kasi ang senadora, ang kanyang anak, ay meron din pong nakikitaan daw mga Pilipino na sintomas ng kamukha daw po sa kanyang adeng. Panoorin po natin muli, mga katambay, yung sintomas ng kanyang adeng. Hindi naman naniniwala si Kamanong dito dahil hindi pa naman nagpapadrug test. Malinis na malinis pa po. Tingnan lang po natin, mga katambay, walang sintomas. Pagagoy! Mew, mew, mew. Mew, 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 mew. Mew, 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 mew. Mew, mew. Ano ko ito? Baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Kasi, Ari kig gig gig. Ari kig gig gig. Ari kig gig gig. Ari kig gig. Ari kig gig gig. Giwi giwi. Ari kig gig gig. Ari kig gig gig. Ari kig gig gig. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Yan, nakita naman po natin, mga tambay, na talagang wala po talagang sintomas at malinis na malinis po ang itsura ng Pangulo ng Pilipinas. Dahil po, kung talaga pong gusto pong linisin po at ang pamilya po ng kanyang adeng ay talagang hindi masira sa social media, ay matagal na po sana niya itong ipinus na magpa-drug test ang senadora. Bakit kaya hindi? At yung naninira po kay Presidente, kung talaga siya ay concerned sa kanyang pamilya at sa kanyang adeng, ang Pangulo, sana mismo ang senadora ay binuksan na ang issue ng drug test sa kanyang adeng, mga tamay. Bakit kaya pati ang senadora ay nagbubulag-bulagan, bingi-pipi pagdating po sa issue ng droga? Nahandyan po si Cathy Binag. Bakit ayaw nyo imbestigahan? Senadora, kasama si Jonathan Morales, isama ninyo na rin po si Maharlika na napakatindi po ng mga akusasyon po sa inyo. Pati po ang inyong anak ay sinasama po ni Cathy Binag at ni Maharlika. At ito pa, mga tambay, hindi rin po nakikita na senadora at wala po siyang binubuksang komite, mga katambay, ang mga korupsyon po na ginagawa ng kanyang pinsan daw ayon mismo sa dating Pangulong Duterte. Lagi po natin babalik-balikan para po makita ng mga Pilipino na ang isang senadora ay bulag, pipe at bingi. At gusto lang po tayo yatang mabudol muli, mga katambay, dahil galit siya sa korupsyon, pero nangyayari po sa bagong Pilipinas. Bulag, pipi at bingi yata ang senadora. Tingnan po natin muli. Masarap pong balik-balikan mga kababayan. Open ko lang po.
Mayuwi kayo ng 5,000 cash. Will also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, may 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. Yan, Senadora Amy Marcos, hindi nyo po ba imbestigahan yan? Kung talagang sinasabi po ninyo na talagang kayo po ay kakaiba at kayo po ay galit sa korupsyon at sinasabi nyo po na concern po kayo sa pera ng bayan. Hayan po, mismo ang dating Pangulong Duterte, binigyan na po kayo ng idea sa nangyayari pong laganap na korupsyon po yata, mga katambay. Ano pa sabi ng dating Pangulo? Pag wala ng pera, ano gagawin? Mangungutang pa. Mga tama yan, Senadora. Diyan nyo lang mapapaniwala ang mga Pilipino kung iimbestigahan nyo po. Gagawin nyo po ang katulad ng ginawa ng Quadcom Committee. Habulin nyo po ng habulin ang pinasabog ni dating Pangulong Duterte, kaperahan sa PhilHealth, sa GSIS, sa SSS, Maharlika Investment Fund, billion-billion po yan. At syempre po, isama nyo na po ang pinasabog ng Vice President, Senadora. Alin po ba? Yung inyong hipag, First Lady, Senadora, kumukolekta ng pera sa gobyerno na wala naman po siyang karapatan. Hindi po siya halal ng bayan. At wala po siyang hawak na departamento. Bawal po yan sa batas. Dahil nga, ano sabi nyo? Hindi na sumusunod sa batas. Di po ba? Ang pamilya ninyo. Sumunod po ba sa batas? At imbestigahan nyo rin ang Vice President yung ginawa po ng pinsan nyo na pagdagdag sa kanyang budget sa DepEd. 2 taon kinargahan daw po ng bilyon-bilyon. Diyan, mapapaniwala nyo po ang taong bayan, Senadora, pag ginawa nyo na po yan. Pero, pag ang gagawin nyo lang sa mga Pilipino ay puro media release lang, media mileage, puro yaw-yaw lang po ng yaw-yaw sa media, wala namang aksyon. Unang-una, wala naman kayong magagawa. Mismong kapatid nyo, mukhang alam lahat ang ginagawa ng speaker. Nakita nyo naman po, mas bilib na bilib ang inyong kapatid at ang inyong hipag sa speaker. Lahat ng ginagawa ng speaker ay tama at hindi mali sa inyong kapatid. Di po ba? Nakita nyo naman po, walang nakita na problema ang inyong kapatid sa pagkontrol at paghawak ng pera ng bayan. Di po ba? Sinasang-ayunan ng inyong kapatid. Ngayon, ano po sa tingin nyo ang tingin sa inyo ng mga Pilipino? Senadora. Kayo rin po, mga kababayan. Ano po sa tingin nyo ang Senadora? Lalo po darating ang halalan. Maganda po ba? Hindi po ba tayo niloloko lang? Hindi po ba tayo bubuduling muli? Hinahayag ang mga kapalpakan ng pinsan ng Pangulo, lalong-lalo sa paglabag sa batas. Meron po ba siyang ginawa aksyon? Nada. Nada. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Tahimik. Sa investigasyon, tahimik.
Muli po mga tambay, ganyan po talaga. Kung gusto nyo pong magpabudol muli, nandyan po, may ballpen po mga tambay sa darating na halalan. Gamitin nyo po ang inyong ballpen kung gusto nyo po ng ganitong pamamahala. Unang-una, hindi sumusunod sa batas. Maraming paglabag ng batas. At ang pera, kontrolado nila. Ibalik po natin sila sa Kamara at sa Senado. Ang ating bansa ay never pulutin sa imbornal at kumunoy. At never tayong mabaon sa utang. Mabaon tayo sa utang. Pag sila ang manunungkulan sa atin, kasama ang speaker, senadora, at syempre po ang kapita-pita-pita-pitagang Pangulong Marcos Jr. na walang issue, bahid, korupsyon, lalong-lalo na sa paggamit ng droga. Nada. Muli po, maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.